Hallelujah, 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 Hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumainyo ang Panginoon. Naguluminahanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakalawak po at napakadakila ng plano ng Diyos para sa kaligtasan
ng sanlibutan. Ngayong panahon ng Adbyento, tayo ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang pag-alala at paggunita sa pagsilang ng ating manunubos. Ngayong araw na ito, 8 ng Disyembre, ay ipinagdiriwang natin ang solemnidad ng Immaculada Concepcion. Ito po ay isang pistang pangilin. Hindi lamang sa kadahilanang kailangan nating magsimba, kaya tayo naririto ngayon. Subalit tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat din sa kadakilaan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Tunay at lubos ang ating paniniwala na ang mahal na Birheng Maria ipinaglihing walang bahid dungis na kasalanan. Uulitin ko po, sa araw na ito, matibay at buo ang ating paniniwala na ang mahal na Birheng Maria ipinaglihing walang bahid dungis kasalanan. Bakit, Father? Sapagkat ito ay nakaugat sa plano ng Diyos upang magkaroon ng isang malinis, busilak at mabuting tahanan sa sinapupunan ni Maria, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Uulitin ko po, kailangan maging klarado ito sa atin. Sa paglilihi kay Maria, hindi siya nadungisan ng kasalanan. Bakit? Dahil sa kaniyang sinapupunan, mananahan ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na kabanal-banalan, maninirahan sa sinapupunan ni Maria sa loob ng 9 na buwan. Kaya dapat si Maria ay malinis at walang bahid na kasalanan, sapagkat ang Diyos ay walang kasalanan. Kaya naman, kung tatanungin tayo kung sino sa ating nilalang ang nakaranas ng kagaya ni Maria, wala nang iba maliban sa ina ng Diyos, ang mahal na Birhen. Kaya't sa Magnificat ni Maria, ganun na lang kalaki ang kaniyang kagalakan. Pero pagmasdan ninyo, pagpasok natin sa mga mahal na araw, kung gaano kalaki ang kagalakan ni Maria, mapapalitan ito ng napakatinding hapis sa kamatayan ni Jesus. Bakit? Sapagkat si Maria ay isang tunay na ina. Kaya nga hanggang kamatayan sa krus, si Maria may pusong nanatiling busilak at nakikinig sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kung inyong tatanungin sa kamatayan ni Jesus, sino ba noon ang pinakasugatan? Sino ang pinakanasasaktan nung si Jesus ay nakabayubay sa krus? Walang iba kung hindi ang puso ng isang ina. Pusong nag-alaga, pusong nag-aruga, at pusong nagpalaki kay Jesus Nazareno. At gaano man kasakit ang mawala ng anak, tahimik itong tinanggap ni Maria sapagkat alam niya sa kaniyang puso. Ito ang tanging paraan upang tayong lahat matubos sa ating mga kasalanan. Kabahagi ng paghihirap ng anak ay paghihirap ng isang ina. Lahat ng ito ginawa ni Maria.
dahil tayong lahat din mahal niya gaya ng pagmamahal ng anak sa ating lahat. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy natin ng banal na Eucharistia, tulad ni Maria, hindi siya nagdalawang isip na sundin ang kalooban ng Diyos. Nakibahagi siya sa misyon ng Diyos upang maganap ang kaligtasan sa ating lahat. Tayong lahat din sa araw na ito, tulad ni Maria, makibahagi sa gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Tulad ni Maria, magkaroon tayo ng isang malinis at busilak na puso. Pusong nakikinig lagi sa kalooban ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.